Nang unang beses tumingin sa salamin ng pangit na babae, muntik na siyang mamatay sa takot sa sarili. Hindi siya makapaniwala na ang nakitang simple at mukhang probinsyana ay siya pala. Pagkatapos, agad siyang kumuha ng palanggana ng tubig, at hinugasan ng parang maltong kolorete sa kanyang mukha. Gaya ng inaasahan, sa susunod na segundo, ang babaeng katatanggal lang ng makeup ay agad naging parang bulaklak na umahan sa tubig, sariwa at kaakit-akit. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, ang kanyang asawang battalion commander ay umuwi na sa bahay. Ngunit nang makita niya ang 720 degree na pagbabago ng kanyang asawa, ang mukha ng lalaki ay agad na namula pa kaysa sa puwit ng unggoy. Sa sandaling ito, hindi siya makapaniwala na ito ang kanyang asawang marunong lang mag-iskandalo at magpagulong-gulong. Nagsisi pa nga siya sa kanyang puso na maaga siyang nagsumite ng ulat para sa diborsyo. Dati, itong asawa niya ay kilalang kilala sa mga kalapit na nayon bilang isang masamang babae. Hindi lang burara, kundi sobrang tamad pa kapag walang magawa. Ang tanging libangan niya ay ang mga api ng mga bata sa kapitbahay para lang manatili sa tabi ng lalaki habang buhay. Walang pakialam sa nararamdaman ng asawa, pumunta sa distrito ng militar para mag-iskandalo, pinipilit ang lalaki na magkaanak sila. Hindi inaasahan, dahil sa sobrang laki ng kanyang mga galaw, nawalan siya ng balanse at nahulog mula sa ikalawang palapag. Sa kabilang banda, sa modernong panahon, isang babaeng henyo sa pagdisenyo ng damit ay kagagawad lang ng titulo bilang world-class outstanding designer, ngunit isang segundo pa lang ang nakalipas. Nalulunod pa siya sa saya ng pagkapanalo, hindi inaasahan sa susunod na segundo. Biglang nagkaroon ng malubhang aberya ang elevator. Dahil dito, ang babae ay direktang nahulog mula sa daan-daang palapag pababa sa lupa. Hindi niya alam, pagmulat niya ulit ng mata, natagpuan niya ang sarili sa isang lugar na lubos na hindi pamilyar. Nasaan ba ito? Sino ka, hipag? Hindi mo na talaga maalala. Hindi pwede, kailangan nating matulog ng magkasama ngayong gabi. Sinasabi ko sa iyo, kung maglalakas loob kang hiwalayan ako, tatalon ako sa gusali, mamamatay ako sa kampo ninyo. Sisirain ko ang reputasyon mo. Sa sandaling iyon, isang tipak ng alaala ay biglang pumasok sa isipan ng babae. Hanggang sa sandaling ito, doon niya lang natantong may takot na siya ay nag-time travel. Ngunit hindi niya alam, bago pa man niya matanggap ang hindi kapani-pani walang eksena, ang asawa sa tabi niya ay hindi na makapaghintay at unang nagsalita pagkatapos ay sinabi niya na nag-file na siya ng aplikasyon para sa diborsyo sa kanyang mga nakatataas basta't sila bilang mag-asawa ay mapayapang palipasin itong 3 buwang cooling-off period. Pagkatapos nito, sila'y magkanya-kanya na ng landas. Nakikitang kara-rating lang niya sa panahong ito ay haharapin na ang pagiging walang tahanan. Kaya't nagpa siya ang babae na gumawa ng paraan para makahanap muna ng matutuluyan. Pagkatapos, nagkunwari siyang nawalan ng alaala. Ang sakit ng ulo ko. Bakit wala akong maalala? Ikaw. Nang makita ang di pangkaraniwang kilos ng babae, ayaw sanang pansinin ng lalaki. Pero sa kabila ng lahat, asawa pa rin niya ito sa ngayon. Dahil sa kawalan ng pagpipilian, binuhat niya ang babae papunta sa klinika. Pagkatapos, nalaman niya mula sa doktor na ang asawa niya ay malamang dahil sa pagkakabagok ng ulo. Kaya hindi niya maalala ang lahat ng nakaraan. Akala ng babae ay malilin lang niya ang lalaki sa kanyang pag-arte at makakaligtas sa problemang ito. Ngunit hindi niya alam, bago pa man siya magsimulang matuwa, may pumasok na hindi inaasahang bisita sa pintuan. Gamit ang kanyang sixth sense, agad niyang naramdaman na hindi mabuti ang hangarin ng dumating gaya ng inaasahan. Nang lumabas ang lalaki para magbayad at umalis sa tabi ng babae, ang babaeng mapanlinlang ay agad na hindi makapaghintay na ipakita ang kanyang pangit na bibig. Ate, kahit hindi nagtagumpay ang pagtalon mo sa gusali, pero si Kuya Muheng ay halatang mas nag-aalala na sa iyo. Ganito, bibigyan kita ng isa pang ideya. Makinig kang mabuti. Mamaya, umiyak ka at magpagulong-gulong ka sa pasilyo, mas malakas, mas maganda. Sa ganoong paraan, siguradong maawa sa iyo si Kuya Muheng. Ahahahahaha. Bakit hindi ikaw ang gumawa niyan? Hindi ba't gusto mo rin ang asawa ko? Tunay na isang salagubang na nakamaskara, napakawalanjiya. Tunay na isang salagubang na nakamaskara, napakawalanjiya. Mamatay ka ng taganayo, normal lang na mainggit ka sa akin. Dahil malapit na akong sumali sa bidding conference para sa mga kasuotan. Yung bidding conference na iyon ay isa lang sa 100 ang napipili.
At sigurado akong ako ang mananalo bilang kampyon. Sa oras na iyon, malalaman mo kung sino sa amin ni Kuya Muheng ang tunay na bagay sa isa't isa. May bidding na pala para sa disenyo ng damit sa panahong ito. Kailangan kong sumali. Haha, tingnan mo nga yung itsura mo, parang ligaw na gorilla. Kampyon ka pa niyan, ha? Bakit hindi ka nalang tumalon sa gusali at namatay? Ngunit ang masasakit na salitang ito ng babaeng mapanlinlang ay narinig pala ng lalaking Kara rating lang dahil nag-aalala siyang masira ang imahe niya sa mata ng lalaki. Kaya't ang babaeng mapanlinlang ay nagmadaling sumunod sa likuran niya na parang dikit na linta para magpaliwanag. Diretsahang sinabi na lahat ng sinabi niya kanina ay dahil lang sa galit. Habang tinitingnan ng mapagkunwaring mukha ng babaeng mapanlinlang, lalong naiinis ang babae. Pagkatapos, sinadya niyang patirin ng babaeng mapanlinlang patungo sa kawawang arinola sa tabi. Nang makita ang kaawa-awang itsura nito, saka lang nasiyahan ang babae at tumalikod para umalis, ngunit pag-uwi ng babae sa bahay, gusto niya sanang maligo. Agad siyang muntik nang mamatay sa takot sa nakita niyang sarili sa salamin na pula at berde ang suot, na parang walang kapares. Nang makita ito, saka lang naintindihan ng babae kung bakit galit na galit sa kanya ang asawa. Kaya't nagmadali siyang pumunta sa banyo para maligo at maghanda para sa pagbabago. Matapos gawin ang lahat, tiningnan ng babae ang kanyang malinis na itsura sa salamin. Saka lang siya nakahinga ng maluwag sa sandaling iyon, hindi sinasadyang natuklasan ng babae na mayroong maalikabok na makina ng pananahi sa sulok ito ay agad na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang galing at baguhin ang kanyang sarili. Kikita na sa ilang mabilis na kilos, gumawa siya para sa sarili ng isang set ng modernong kasuotan, ngunit nang masayang gustong lumabas ng babae para magpahangin, hindi inaasahan, natuklasan niyang may taong himatayin sa gitna ng kalsada nang makita ito. Ang mabait na babae ay hindi nagatubili, agad siyang sumugod para paalisin ang mga tao. Pagkatapos, ginawa niya ang CPR sa babaeng walang malay. Habang tinitingnan ng mga tao ang pamamaraang hindi pa nila nakikita, kasabay pa ng kanyang reputasyon sa mga kalapit na nayon. Na hindi na nga maganda, pakiramdam ng mga tao sa paligid ay naglalaro lang siya. Ngunit, hindi pinansin ng babae ang kanilang mga tsismis. Patuloy pa rin niyang ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para iligtas ang nasa lupa. Sa kabilang banda, ang lalaking nakatanggap ng balita ay nagmamadali ring dumating sa lugar. Kasabay nito, ang babaeng nahimatay ay sa wakas ay nagkamalay na rin. Nang makitang ang mga ginawa ng babae ay talagang nakapagligtas ng tao, nagbago rin ang tingin ng mga tao sa kanya. Pinuri pa nila ang lalaki sa pagkakaroon ng mabuting asawa. Pag-uwi nilang dalawa sa bahay, saka lang nagtanong ang lalaki sa asawa kung kailan siya natuto ng CPR. Hindi inaasahan, hindi direktang sumagot ang babae, sa halip ay hinubad niya ang kanyang pang-itaas nang makita ito. Ang lalaki ay agad na uminit na parang kumukulong tubig. Maganda ba ang damit? Bakit ang pula ng mukha mo? May masama ka bang nararamdaman? Ah. Gaano katagal mong ginawa yan? Mag-iinit ako ng pagkain. Ha? Oh, para pala ito sa bidding ng kasuotan para sa Spring Festival Gala. Kapag nakapasa sa bidding, magkakaroon ng trabaho. Hindi na ako mag-aalala kung paano mabuhay sa panahong ito. Sa mga susunod na araw, ipapadala ko si Siang Dong para magdala sa iyo ng pagkain. Malapit na ang bidding conference. Hindi ako makaalis. Mahal, yung bidding conference para sa kasuotan sa Spring Festival Gala. Yamang si Zhang Peipei ay pwedeng sumali. Pwede ba akong pumunta? Mahal, gusto mo bang makita ang muling pagbangon ng Phoenix? Ate, hindi ito isang bagay na dapat pagkumpetensyahin, hindi. Talagang gusto ko ang pagdidisenyo ng damit. Hindi ka naman marunong magdisenyo ng damit. At saka, ang Spring Festival Gala ng Hukbo ay sumisimbolo sa imahe ng buong distrito ng militar. Hindi kita hahayaang magkalat, hindi. Ako. Kung hindi, pupunta ako ng mag-isa. Ay, hindi rin pwede ito. Walang masyadong magandang disenyo ngayong taon. Ito lang ang mga disenyong nakapasa. Ang mga tatawagin ng pangalan ay lumapit. Mamaya, pwede nang ipakita.
Sandali lang HMM. Sandali lang. Sasali ako sa bidding conference. Talaga naman kung sino-sino na lang ang pwedeng sumali sa bidding para sa mga fashion designer. Sana mabigyan ninyo ako ng pagkakataon. Ito ang aking design sketch. Mga hurado, maaari ninyong tingnan-tingnan ninyo nagnakaw pa siya ng design sketch para makasali. Hahaha, parang baboy na tumutulak ng kurtina, puro ka lang salita. Sinasabi mong ninakaw ko ang design sketch. Maglabas ka ng ebidensya. Bakit ganyan ka makipag-usap kay Peipei? Oo nga, si Peipei ay ang star ng cultural troupe. Ilang henerasyon na sa pamilya nila ang magagaling sa pagdidisenyo ng damit. Halos bawat taon ng palabas, ang mga kasuotan ay kailangang dumaan sa kamay ng nanay ni Peipei. Kung ako ang tatanungin, ang unang pwesto sa kompetisyong ito ay para lang kay Peipei. Ikaw na taga-nayon, huwag mo nang subukan pa. Sayang lang sa oras. Ang mga tela para sa bidding ay napakamahal. Hindi pwedeng sayangin ng probinsya ng ito. Kung ako ang tatanungin, dapat siyang paalisin labas-labas-labas, umalis ka labas. Umalis ka labas. Battalion Commander, hindi ba kayo pupunta para inspeksyonin ang bidding conference ng kasuotan ngayong taon? Hindi. Mukhang bad mood si Battalion Commander ngayon. Mahal, gusto mo bang makita ang muling pagbangon ng Phoenix? 3rd floor HMM. Pumunta sa bidding conference high. Lumabas kayong lahat, labas-labas, tumahimik kayong lahat. Hindi tinatanong ang pinagmulan ng bayani. Kung bibilangin pabalik ng 3 henerasyon, sinong pamilya sa inyo ang hindi galing sa probinsya? Isa pa, ang ating bidding conference ay bukas naman talaga sa lahat ng mamamayan. Kung gusto mong subukan, isumite mo na ang iyong design sketch, Mrs. Wu. HMM, tingnan mo. Magaling, Mrs. Wu. Si Tang Jin ay kilalang mangmang dito sa ating compound ni hindi nakatapos ng elementarya. Paano siya makakapagdisenyo ng damit? Isa pa, ang titingnan natin sa huli ay ang yari ng damit, mayroon lang siyang design sketch. Wala siyang karapatang sumali, oo nga, kahit na si Peipei na may ganyang talento. Mula sa pagdisenyo hanggang sa paggawa ng isang yari ng damit ay inaabot ng 1 linggo. Inaasahan mo bang maghihintay kaming lahat dito para sa iyo? 1 linggo, sapat na yun para makapagdisenyo ako ng isang buong T-stage. Sinasabi ko sa iyo, kung mahina ka, umuwi ka na at mag-practice pa. Mukhang kahit nawala ng alaala si Tang Jin, hindi nawala ang ugali niyang mahilig makipagkompetensya at magyabang. Ibig mong sabihin, ang paggawa ng isang damit ay hindi aabutin ng 1 linggo. Ang paggawa ko ng isang damit ay 1 araw lang. Huwag ka nang magyabang, paanong posible yan? Pinakamatagal na ang 1 oras, kalokohan Tang Jin, gusto ko sanang bigyan ka ng pagkakataon. Ma'am, sir, ilang dekada na akong mananahi, ang paggawa ng isang damit ay nangangailangan pa rin ng 1 o 2 araw. Napakabata mo pa, mas magaling ka pa ba sa mga veteranong mananahi? 1 oras lang. Bigyan ninyo ako ng 1 oras, gagawin ko ito mismo sa harap ninyo, tama na, Ate Tang. Ayokong pahirapan ka, umalis ka na, lalabas na ako. Ayaw kitang pabigatan. Umalis ka na. Ay naku, lumabas ka na. Ako po ang nagpasok. Guro ng hurado, pwede po ba ang bigyan siya ulit ng pagkakataon? Yung tela na ginamit niya, ako na ang magbabayad. Commander Mew, anong sinasabi mo? Sa katunayan, ang aming aktibidad ay naging maayos dahil sa iyong pag-aproba. Kaya, sige na. Paano posible? Talaga bang marunong siyang manahi? Dati hindi naman siya naniniwala sa mga sinasabi ko. Ayaw ba limuhin ng mga babaeng marunong sa gawaing bahay?
Tapos ko na. 40 minuto. Ang galing naman ito. Paano niya ito nagawa? Hindi siya nagmamayabang ay. Mukhang, talaga siyang may kakayahan. Ngayon na tapos na. Simulan na ang pagpapakita ng inyong mga obra. Ang disenyo na ito ay may mukha pa. Pumunta sa kompetisyon. Medyo okay lang. Ito ay maganda. Bakit wala pa si Tangjin? Hindi pa siya lumalabas. Kulang. Ang bilis naman ng ginawa. Tinataya kong maganda pero walang silbi. Naunan na may burda. Tinataya kong hindi maganda ang hugis. Kaya hindi siya lumalabas. Lumabas siya. Ikaw lang. Ang labis na umiibig. Ipinahayag ko si Tangjin na talagang karapat-dapat na maging unang pwesto. Tangjin, sobrang galing mo naman. Yung suot mo, paano mo ginawa yan? Pwede mo ba akong turuan? Tama lang, na hindi namin dapat pinahirapan ka. Maging mabait ka sa amin. Tulungan mo kami. Para sa taong ito, sa bidding conference, ang nagwagi ay may karagdagang gantimpala. Ang nagwagi sa bidding competition ngayong taon, maaari pa rin makakuha ng slot para sa kompetisyon ng disenyo ng damit sa Beijing. Sa huli naman, si Teacher Go ay natulungan ng dating si Tangjin. Sa kompetisyon na ito, hindi lang naging unang lugar, kundi may espesyal na gantimpala pa. Alam niyo ba kung may pinag-usapan kayo pa unang araw? Naging laki-laki na ba talaga ako sa kanya? Hindi niya ako ay natutulungan noon. Anong ibig mong sabihin? Kaya nga pala ako ay nagmamalasakit para sa kanya. Sa pagpanahon ng pagkatalo, dapat tanggapin mo ang katotohanan. At bawat taon, sumasali po kami. Ang paggawa ng palakasin ng damit, tiyak na gusto mong maging away sa akin. Gamit mo ang pwesto ng iyong mga magulang. Walang respeto sa anuman. Ako ay asawang isang direktor ng eskwela. Baka ba, takot pa ako sa iyo. Tangjin, nagbigay sila ng mensaheng mula sa gobyerno matapos ang 3 araw. Tumanggap ang disenyo ng damit para sa gala na Pasko. Guro ko, hindi ko ibig sabihin iyon kanina. Ikaw, Tangjin, ikaw na talaga akong baboy. Gugustuhin kitang sirain. Imbitasyon sa mga damit ng kabisera. Kompetisyon sa disenyo. Gaganapin sa loob ng 3 buwan. Muheng. Kompetisyon sa disenyo ng damit ng kabisera. Nagpadala sa akin ng imbitasyon. Hintayin mong makasali ako sa kompetisyon. Para makapagtayo ako dito. Sa lipunan na ito, pagdating ng panahon, maghiwalay na tayo. Gusto mo talagang makipaghiwalay? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na gusto mong makipaghiwalay? Hindi pa dumarating ang 3 buwan. Hindi ko maintindihan. Siguro ayaw mo na. Nalulungkot ka na mawawalay sa akin, ano? Hindi pa rin natatanggap ang iyong alaala. At hindi pa rin binoto ang aming punong gobyerno. Sige naman. Malikhain naman ang iyong mga pinuno. Salamat. Pagtawag sa bidding, tulungan mo akong makaalpas. Walang anuman. Ako ang iyong asawa. Ikaw ay inakusahan. Hindi ako mananahimik. Kaya, gagawa ako ng pagkain para sa iyo. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Ikaw, marunong magluto. Kawawa na. Nakalimutan ko na hindi ako marunong magluto. Ako. Dapat. Marunong siguro. Ano? Sisigurado kong matutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Titingin lang ako habang kumakain. Anong problema? May bagay bang nakapikit sa mukha ko? Bakit ka naman tumatawa? Walang dahilan. Nagulat ang mukha ni Muheng. Muheng. Muheng.
Sisigurado ko na ako ng mali na. Maghintay ka lang sa bahay. Pandesal. Tastan mo. Masarap. Matamis ngunit hindi nakakasawa. At may kaunting lasa ng gatas. Pero kailan ka natutong gumawa ng mga pastry? Sa modernong panahon. Modernong panahon. Ano ang ibig sabihin niyan? Nasa bahay ako. Kapag walang ginagawa. At nagbasa ng ilang libro tungkol sa pagluluto. Ay, bakit kaya? May amoy na pagkain sa bahay ng kapitan? Baka si Tangjin. Impossible, impossible. Sino ang nagluto sa bahay na iyon? Mas mabango pa kaysa sa lutong ng kusina. Oh, pasensya na, nagkamali ako ng daan. Ito pala ang bahay ng kapitan. Hindi ba't ang bahay ng kapitan ay naging basurahan na? Kapitan, totoo bang ito ang bahay mo? Sister-in-law, nakalimutan mo. Parang sa magic, nabuhay na tao. Anong nangyari? Iulat mo. Ulat sa kapitan. Bukas ay may physical test sa hukbo. Kailangan mong dumalo para sa inspeksyon. Tapos na ang ulat. Naintindihan ko. Kampanero, ang asawa mo ay nagluto ng maraming masasarap na ulam. Hindi mo maubos. Baka gusto mong mag-practice pa? Umuwi ka na. Kuripot. Salamat, ate. Mungheng, nagluto ako kaninang tanghali. Maraming leche filled buns. Aalis ako at magpapadala sa mga kapitbahay. Tangjin, nagdadala ng mga bagay sa mga kapitbahay. Ano to? Kakainin ba to? Tikman mo. Hindi ko makain. Tikman mo nga. Talagang gusto kong ipakita sa inyo. Yung mga ginawa ko. Ba't ka naman kabait na kabait? Sa tingin ko, binudburan mo kami ng laso. Gusto mong saktan kami. Nga, kung hindi mo kami aagawin, ayos na kami. Nagbigay pa siya sa atin ng pagkain. Sino ang maniniwala? Makinig kayo sa akin. Naniniwala akong hindi siya gagawa ng ganitong bagay. Noong nakaraang pagkakataon, nakita ko pa siya. Nagligtas sa misis ng nakatataas. Kung nakakapagligtas siya ng tao, paano siya makakasama sa tao? Paano niya kami sinunggaban dati? Nalimutan mo na ba? Anong nangyari? Alam ko na. Alam kong dati, maraming mali akong ginawa, at nagdusa kami ng marami. Pero iyon ay bago ako makalimot. Mga bagay na nangyari. Ngayon, nanais kong bigyan ninyo ako ng pagkakataon para makabawi sa lahat, para makapagbagong buhay. Magsimula muli. Subukan mo ito. Subukan mo. Aynan, talagang masarap. Tara, subukan ninyong lahat. Mukhang maganda nga. Masarap. Anong inilalagay mo dito? Bakit ang tamis-tamis? Nilagyan ng itlog dilaw at malagkit na gatas. Tita, kung gusto mong kumain, kumuha ka pa para sa mga bata. Itong si Auntie Shulan dati. Madalas niyang pinaglulutuan ang orihinal na katauhan. Sayang at hindi ito pinahalagahan. Inapi ang anak ng iba. Mula noon, naghiwalay na si Atek Siulan. Sa orihinal na katauhan, si Atek Siulan. Dati, hindi ka nagkulang sa pagkain mula sa bahay mo. Ngayon ay may trabaho na ako. Kumuha ka ng pera nito. Siya Otang, hindi pwede ito. Basta't ayusin mo na lang ang mga pagkain dati. Si Camp Commander mo ay naabot na niya ang bayad. Si Muhin talaga, napakahirap niya. Dati sobrang bigyan niya. Ang orihinal na katawan ay nag-aayos ng gulo. Sige, tulungan na lang siyang linisin ang mga damit. Ganito na kaluma ay patuloy pa rin suot. Si Muhin ay talagang masinop na tao. Kanina, sinabi ni ating Siulan na palaging tumutulong si Munheng. Original na nagbayad, kaya nga ayaw pang palitan ang suot niya. Kahit na hindi na ito maganda, kaya gagawa ako ng bagong malaking coat para sa kanya. Basta maghihiwalay na rin naman kami. Para na rin sa pasasalamat. Sa mahabang panahon na iyon, tunay na pag-unawa sa sarili. Anong nangyari? Lalabasan ko. Umayag kang gawin ang iyong trabaho. May mga dapat pa akong asikasuhin sa tropa ko. Paalam na ako.
Sinerbisyo para sa bagong taon ng kapulungan. Kulang pa ng ilang kailangang bilhin. Para gawing bagong damit kay Muheng. Kailangan din ng bagong tela. Maglalakad tayo mamaya para mamili. Yung estilo ng damit ng batang ito. Bakit hindi ko pa nakitang dati? Ang ganda rin pala. Kumusta? Kailangan ko ang mga damit na ito. May lahat ng ito. Ipapakilala ko po kayo. Hindi mo siya mabibigyan. Ay, Angelio, anong hangin ang nagdala ninyo dito? Boss, kung gusto mo pang magtuloy sa negosyo ng Zhang, ngayon itong tela ay hindi pwedeng ibenta sa kanya. Talaga namang, hindi ka nawawala ha. Naabala ang palabas. Kaya mo bang akuin ang responsibilidad na ito? Gusto ko lang talagang labanan ka. Boss, palayasin mo siya. Kung hindi, pababagsakin ko ang tindahan mo. Miss Zhang, medyo mabigat naman yan. Siyempre, nasa panig ko kayo. Anong ginagawa mo? Hindi mo pa ba siya ilalabas? Magpakalabas. Sa harap ng lahat. Maraming tao. Pinipilit mong mapahirapan ang isang babae. Sa harap ng lahat. Maraming tao pinipilit mong mapahirapan ang isang babae. Hindi ko akalain na dadalo si Kuya Fan. Yung babaeng ito ay nananakit kay Miss Zhang. Ano ba ang Zhang? Hindi ko pa naririnig yun. Nasasaktan ka na hindi mo kilala si Zhang. Kung ikukumpara sa Zhang, si Ang Lipa na ito, tunay na totoong schedule ng damit. Sila ay kilala rin ang matinding gamitin ang kanilang kapangyarihan. Kailangan huwag makipaglaban sa kanya. Hindi ko rin alam kung anong Zhang family. Alam ko lang sa aming lungsod. Isang pangunahing industriya ng damit. Siya nga ang ikaw, Eurofan. Mabuti kang. Maghintay kayo sa akin. Huwag kayong umiyak ng tahimik pag-uwi. Ah, itong ginang. Kahit gaano karaming tela, mayroon kami. Libre ang aming serbisyo. Ayaw ko ng libre. Ito ay pampublikong tela. Ikaw ay mag-calculator ng normal na presyo. Sa akin. O inaman. Salamat. Dito. Salamat. May katangian. Pambibibit na lalaki. Hindi ito kasuotang pang-arte. Para kanino mo ginawa? Dumating ka ng tamang-tama. Alisin mo ang damit. Hoy, tanghali na. Bakit ka magpapalit? Ano ang iniisip mo? Kakailanganin kong sukatin ang sukat mo. Gumagawa ng bagong damit. Nasa sa akin pala ang ginawa niya. Kapitan mo. Pakihiram naman ng kamay. Wow! Ang katawan niya. Talagang parang palakas sa bakal. Ang galing talaga. Kailangan bang sukatin ang sukat? Sukat. Ngayon na mismo sukatin. Ikaw. Tapos mo na bang sukatin? Tapos na. Aalis na ako ngayon. Gagawa ako ng bagong damit para sa mo. Ang ganda ng panahon. Ano ang iniisip mo? Walang kwenta talaga. Tama nga, ang ganda ng katawan. Ano man ang isuot, maganda. Huwag kang gumalaw. Nakatali ang buhok sa kwintas. Muheng. May nagsabi na ba sa iyo, ang ganda ng ngiti mo? Hindi na ako babalik mamaya. Kumain ka na lang mag-isa. Lalaki na walang pakialam sa romansa. Maganda ang resulta ng pagsusuri ng ating tropa. Ipatuloy ang magandang trabaho. Salamat, Ginoo. Para sa bayan. Ito ang aming layunin. Muheng, maganda ang suot mo.
Wow! Ang ganda ng suot ni Kapitan mo ngayon. Ang kalidad at disenyo. Sobrang antas ng sining. Mahirap makakita ng ganitong klaseng disenyo. Ang kakaibang detalye ng damit. Talagang may panlasa si Captain mo. Saan mo binili itong damit? Ito ang asawa ko. Gumawa siya nito sa bahay para sa akin. Ha? Hindi ako nagkakamali, diba? Siya ang asawa ni Captain mo. Gawa niya mismo. Sino ang nagsabi na hindi? Asawa ni Kapitan mo. Mula nang mawalan siya ng alaala. Ang laki ng pagbabago niya. Narinig ko na ang mga damit para sa bagong taon. Siya ang gumawa lahat. Akala ko ay sa ibang tao. Mukhang totoo na nga. Ganito kasi. Mukhang hindi na mabibili. Pero, may ganitong asawa ka. Isang biyaya sa buhay. May nagsabi na ba sa'yo? Ano? Ang ganda ng iyong ngiti. Kapitan, napansin ko na madalas kang umiti. Kamakailan lang. Huwag kang magbiro. Tapos na. Hindi ko maaring magkasakit dahil sa paggawa ng damit. Para kay Muheng. Bobo ka. Bakit hindi ka magsuot? Mula simula hanggang wakas. Ikaw lamang na hindi mapapalitan. Masyadong maingat ang pagmamahal. Tahimik na pinapanood ang isa't isa. Ngunit may kaaliwan pa rin. Sobrang lakas ng ulan. Nasira ang fuse ng kuryente. Hindi tayo magkakaroon ng kuryente sa ngayon. May lagnat ka. Pupunta ako sa klinika para kumuha ng gamot mo. Narinig niyo na ba? Ang bagong taon na gala ng ating unit ay nagdala ng malaking bituin na si Yulixia. Ang galing. Talagang gusto kong pakinggan ang kanyang Kian Kian Wansing. Ngunit narinig ko na medyo mainitin ang ulo niya. Sobrang mahirap pakisamahan. Mga sikat, walang madaling pakisamahan. Sabi nila, kailangan niyang isuot yung damit na dala niya. Ito ay gawa ng master dressmaker sa Beijing, na espesyal na ginawa para sa kanya. Wow! Hindi ko akalain na dito. Makikita ko pa rin siya. Idol noong kabataan. Ang kanyang kanta ay sa modernong panahon. Pero ang mga klasikong awitin ay patuloy na nakikilala. Huwag na nating pag-usapan pa. Magmadali na tayo sa ensayo. Tangjin, andito ka na. Halina, halina. Guro ko. Suriin mo ang mga damit para sa pagpapakilala. Ikaw ang gumawa dito. Kaya't walang problema. Sumunod ka, sumama ka sa akin sa opisina. Tangjin, mamadali kang mawalan ng ngiti. Ako ay tiyak na gawin ko. Sa bagong taon na gala, magdadala ng masamang reputasyon. Sa oras na iyon, ang buong unit ay maapektuhan. Tingnan natin kung si Muheng ay tutulong sa'yo. Narito na, narito na. Ginoong Yu, kumusta? Ako ang namamahala sa pagtatanghal. Salamat sa pagdating mo. Para sa pagdalo sa palabas. Kayo ay nasa unahan. Dapat lang na ako'y makipag-aliw. Ang suot niya ay napaka-espesyal. Walang ganitong estilo sa kabisera. Sofistikado, ngunit may kasamang kagandahan. Ginang Yu, nandito na ang iyong costume para sa sayaw. Nag-ihanda na ako. Ilagay na namin ito sa dressing room. Ang waiting room dito po. Pakipot lang po. Tangjin, tapos na ang magagandang araw mo. Alam ko na hindi kasalanan ng militar, pero mahalaga ang suot mong ito. Binulabog sa gitna ng gabi. Kailangan niyong magbigay sa akin ng paliwanag. Ginoo Ingay, hindi ninyo alam. Mayroon tayong isang Tangjin sa logistics department ng aming tropa, na palaging nangunguna at matindi ang kompetisyon.
Takot akong may hindi masiyahan sa iyong pribadong damit. Sa pagkakataong ito, may mga tao na hindi masaya. Napaka-absurd. Ikaw, parehang diskarte. Talagang hindi ka pa sapat. Zhang Pipei, gaano mo ba ako pinasusuklaman? Para maging ganyan ka, anong silbi ng sinasabi ko? Kung may kakayahan ka, ipakita mo ang ebidensya na hindi ikaw ang sumira. Sino ang nag-claim siya ang dapat magpatunay? Ikaw talaga. Sinasabi mong ako ang sira. May ebidensya ka ba? Ako meron. Sapat na iyon. Tang Jin, ang aming tropa, ngayon ay humaharap sa matinding problema. Pwede mo bang tumulong kay Miss Yu na maayos ang gown sa palabas? Pinapurihan ni Director Gusi. Paano makakapag-ayos si Tang Jin? Mga likha ng mga master designer ng kabisera. Tang Jin, ngayon ay hindi ang tamang oras. Kung hindi maganda ang gawain ito, kailangan mong akuin ang responsibilidad. Nandito ako. Walang sinuman ang manghihimasok sa iyo. Ikaw, nababalisa ka para sa akin. Tang Jin, tigilan mo na ang kalokohan. Ay naku. Hindi ko kayang basta na lang. Tingnan na may mangyaring masama sa tropa. Gagawin ko ang makakaya ko upang maayos ito. Handa ka bang maniwala sa akin? Naniniwala. Ano ang gagawin? Maaari bang ituloy ang pagtitipon? Sa mga oras na ito, huwag nang isipin ang pagtitipon. Narinig kong napakamahal ng gown na ito. Hindi pa alam kung magkano ang kailangan bayaran. Guru go. Handa ako subukan para sa bukbuk. Gagawin ko ang lahat. Pero, pwede mo ba akong tulungan maghanap ng lamok na pantakip? Lamok na pantakip. Gusto mong pumasok, maglagay ng kama at matulog. Pwede ba? Guru go. Gusto kong tulungan kang makahanap ng lamok na pantakip. Sigurado ka bang tutulungan mo ako? Sa pagbago ng costume, sasabihin ko na agad. Ngayon ay alas 7:30. Bago ang palabas, may kalahating oras pa. Kung hindi pa matatapos, bago ang palabas, aalis na ako. At kayo, kailangang bayaran ako sa pagkawala ng suot kong ito. Naiintindihan ko. Isang damit na pinutol na sa piraso. Hindi mo na talaga maibabalik pa. Nagigising na ako. Makita kita. Bumalik sa mga araw. Kung ang lahat ay parang isang alipin. Mas nasira kaysa sa akala ko. Bawal man gamitin ang paraan ng paglilinis ng balat. Walang paraan maisauli ito. Mayroon na. Muheng, pumunta ka sa department ng logistics. Kumuha ng lahat ng tela. Ipasa mo lahat sa akin. Okay. Gumalaw na. Ang pagod na talaga. Sinasabi ko sa'yo. Matagal na akong hindi nakatagpo ng ganitong hamon sa paggawa. Kailangan ko nang ibigay ang lahat. Bigyan mo ako. Hindi pwede. Hindi rin ito pwede. Hindi ito pwede. Meron pa ba? Guru go. May natitirang 5 minuto. Ayos na ba ang tao mo? Kung tatanungin mo ako, si Tang Jin ay talagang kayang. Baka nakatakbo na siya ngayon. Hindi kita tinanong. Ang ginhawa, paano na lang? Magpapakita na lang sila. Pupunta ako. Baka maganda umuwi na. Naglabas si ginhawa. Ang ginhawa, nagawa ko na ang costume. Sasama kita para sukatin ang damit. Tara na. Hindi ko alam kung paano ginawa ni Tang Jin ang gown. Sabi ko nga, itong si Yupik siya. Sobra na yatang mapaghimagsik. Ang kanyang ugali sa kabisera ay kilalang kilala. Sana hindi maapektuhan tayo. Pero ang gabing ito, mangyayari pa ba? Ayon sa plano. Sana, huwag mong pahirapan si Tang Jin. Gandang Ginoo. Kumusta? Ang costume na inayos ni Tang Jin. Nasiyahan ka pa ba? Hindi masiyahan. Nabigo ang pagkukumpuni. Hindi na maaring isuot ang damit. Kahit si Tang Jin ay walang magagawa. Sabi ko na nga ba, ang damit ay napagputol-putol na. Paano ito magiging maayos? Kahit na dumating si Tang Jin, wala ring silbi. Guru go. Sige, sabihin mo. Paano natin ito ayusin? Si Tang Jin ang salot sa grupo. Ikaw,
Paano mo nalaman na ang damit ay nasira sa pagputol? Ikaw, paano mo nalaman ang damit na nabuo ng mali? Hindi ko akalaing ganito ang maganda. Ang ganda. Narito ang hitsura. Ni galing na galing sa aking trabaho. Na kontento. Alam ko na agad mula sa unang pagkikita natin na magbibigay ka sa akin ng sorpresa. Ang kabataan ng idolo ay sobrang cute. Mataas ang tingin sa publiko. Masayahin sa likod ng kamera. Ang contrast na ito. Kung ito ang costume sa palabas, hindi mo naman sinira iyon. Bakit pa kaya kailangan mong tulungan ako? Baka ayaw mo bang maparusa ako sa iyo? Baka. Tama ng layunin ng isang tagapagdasal. Wala akong maaaring gawin. Kundi tignan ito. Nawasak ang isang trabaho. 3 gulong na kita siya. Pahiram ka sa Beijing. Sisilbihin kita. Sa buong buhay kong narinig, ang idolo kong gusto kong maging kaibigan. Ang pakiramdam ay sobrang ganda. Ginoong, maaari kitang turuan ng isang paraan. Marahil, maaaring mahanap ang nagwasak sa damit. Na iyon. Narinig ko rin. Mula sa iba, hindi ko kailanman sinabi ito. Paano nasira ang damit pang seremonya? Hanggang anong antas ang pagkasira? Nandoon din sa silid ng paghahanda. May bantay sa buong oras. Maliban kay Tang Jin, na nag-aayos, walang ibang pumunta roon. Parang naaalala ko na. Nagising si Zhang Pipei kahapon ng gabi. Talaga hindi siya sumasayaw sa rehearsal ng gobyerno. Sinabi niyang may bagay daw siyang kailangan gawin. Ano? Kinalooban mong sinabi. Ang costume para sa palabas na ito. Galing ito sa kabisera. Isang sikat na designer sa Beijing. Inabot ng kalahating taon. Na isinusukat para sa akin. Isa lang ito sa buong mundo. Ngunit si Tang Jin ay nakatulong na sa akin. Mas nasisiyahan ako kaysa sa orihinal. Kaya, hindi ko na ito itutuloy. Ang inyong responsibilidad. Pero ikaw, hindi lang nasira ang aking costume, kundi sa walang hiya na pinabula si Tang Jin. Ayaw ko nang makita ka. Zhang Pipei, formal na akong nagbigay ng abiso sa na ang iyong pagganap sa Spring Festival Gala ngayong taon ay nakansela. Lumabas ka. Ako ang pangunahing artista. Kung hindi ako aakyat sa entablado, paano magiging maayos ang palabas? Maaaring ipagpatuloy ang palabas. Ang palabas ng militar, hindi pwedeng may katulad mo na nagdudulot ng gulo. Sinabi kong huwag kang uminom ng marami. Malakas ang epekto ng prutas na alak. Walang anuman. Ako, kahit ilang baso, hindi ako malalasing. Tang Jin, halika. Ako ang mag-aanunsyo. Sa gabi ng pagtanghal, ang aking isinusuot na damit ay ginawa ni Tang Jin. Tang, gusto ko ito. Kung alam ko lang, hindi sana ako uminom. Nang ganun karaming alak, wala akong maisip. Patay na bibig. Magsalita ka na. Ako ay isang bagong henerasyon na disenyador ng damit. Salamat sa lahat. Nalaman ko na noong araw na iyon. Ang dalaga sa tindahan ng tela. Isa siyang designer ng palabas. Miss, naalala mo ba ako? Sa tindahan ng tela. Nagkita na tayo. Ako ang may-ari ng Fanghua Clothing Factory. Kumusta? May interes ka bang makipagtulungan? Nainom ka ng marami. Gusto mo bang ihatid kita? Kasama na siya. Ngayon, magulo ang mundo. Huwag basta-basta. Makipag-usap sa mga estranghero. CJ, sundin mo ang asawa mo. Sinasabi ko na sa'yo, malakas ang epekto ng fruit wine. Bakit uminom ka pa rin ng ganun kabilis? Sinasabi ko na, kahit gaano karami, hindi ka pa rin madudulong. Muheng, ang bait mo talaga. Parang pinapaniwala kang lagi mong asawa. Hindi tayo maghihiwalay. Pwede ba? Pwede.
ang kama ko. Anong nangyari kanina? Wala naman. Nakatawid ka na. Akit akong ihatid ka pa uli sa pagtulog. Yung kama na ito. Ganito na. Mukhang hindi na tayo makakatulog ngayon. Kaya ngayong gabi, pwede ba akong magpahiram sa iyong kwarto mamaya? CJ. Sige na, Tara. Bago mawala ang alaala, palagi siyang nandyan. Gusto niyang makipagtuluyan sa akin. Ngayon, ayaw pa ngang makipagsandok sa akin. Ayaw makipagsandok kahit isang ulan. Noong una, kahit na kinaiinisan ko ang kanyang pagka-obsess. Ngunit ngayon paano? Wala na siyang pagnanasa sa akin. Ngunit hindi ako makapagpasaya. Sabi ng totoo, sobrang gwapo ni Muhen, di ba? Yung matangkad na ilong, yung mga mata at kilay. Gising ka na. Maghahanda muna ako ng agahan. Mainging naibigan mo ba ang katawan ng iba? Anong gagawin mo? Dapat mo. Bakit ikaw? Sino ang pinayagan mong touchin ako? Comrade Zhang, huwag basta-basta magsasalita. May asawa na ako. Mag-ingat ka at maglayo sa akin. Muheng, gusto mo bang malaman? Bakit biglang pumogi si Tang Jin? Biglang nakakapaglaban na kaya? Dahil may tao siyang mahal. Hindi mo rin naiisip ang mga ipinakita niya dati na sobrang gusto ka, pero hindi naman siya gumanda para sa'yo. Tang Jin, naghahangad lang talaga na makuha ang pwesto sa. Nakakaalam ba kayo kasi ang amo ng pabrika ng damit ni Fang Huang? Pagtatayo, huwag ninyong isisi sa akin ang asawa ko. Kung hindi kita sisihin. Narinig ko na may dating relasyon si Muheng. Unang asawa sa Beijing. Takpan pala ito. Muheng, kung ganyan ka kumpiyansa kay Tang Jin, hindi na kaya kundi si Tang Jin ang aking titingnan. Kuya Muheng, nawawala yung iyong pitaka. Kuya Muheng, kakagising ko lang. Nakasabi ako ng mga masakit na salita. Huwag mo na lang isipin. Kapag sumuko na si Tang Jin sa'yo, malalaman mo na, ako lang talaga ang anak. Ikaw ang pinakaangkop sa akin. Para sa, salamat Ate Tang Jin. Matapos dumating si Ate Tang Jin sa Logistics Department, libre niyang binago ang uniforme ng lahat. Mas komportable at angkop kaysa dati. Sige, pupunta na kami sa ensayo. Okay. Paalam. Maliit na pabor para makuha ang lahat. Tang Jin, napaka-hypocrite mo. Baka namatay ka sa masamang paraan sa nakaraan mo. Bakit ang dami mong sama ng loob? Ikaw, hindi kita sisigawan ngayon. Dito lang ako para ipagbigay alam sa'yo. May isang, ang aking di pa na ikakasal na asawa. Kung hindi ka nang sumabit, ang kasal niya ngayon. Tandaan mo na hindi ikaw ang magiging asawa. Revised to fit the context better. Zhang Pipei, ang tungkol sa kwento ng dahanang dumating ang aso. Sinasabi na ang ikatlong pagkakataon ay walang tinitignan na. Si Muheng hindi maaaring makalimot sa kanya. Hindi mo naniniwala. Pumunta kang magbuntot sa kanyang pitaka. Kahit may dating asawa siya dati. Ngayon din ako siya. Misis na nararapat. Hindi ka pwedeng makialam. Bilang isang estranghero, huwag kang magpanggap. Kung hindi mo siya pinagsalitaan ng masama, at pinilit siyang pakasalan ka, ngayon sana ay siya. Ngunit ang anak ng mayayamang tao sa lungsod. Ang prinsesa ng kabisera. Sa kabisera, hindi ka pwedeng ikumpara sa isang ulilang probinsyana tulad mo. Kaya mo ba? Bakit ka masaya?
Kahit pa may mahal na ni Muheng na isang puting buwan, hindi pa rin ikaw. Mas matindi pa ako sa iyo. May karapat-dapat akong titulo, na legal at tama. Ikaw naman, anong uri ka ng damo? Aha, yung totoong pagkatao. Nanloko sa posisyon ni Muheng bilang nobya niya. Nangyari ba talaga itong mga taong ito? Hindi pa rin makalimutan ni Muheng siya. Tinawag na kita ng ilang beses. Anong iniisip mo at ganyan ka nawala sa sarili? Tungkol sa trabaho. Na, si Ulan. May gusto akong itanong sa'yo. Sabihin mo. Si Mu Yingzhang, mayroon bang naunang kasintahan? Ay naku, mukhang totoo nga na mayroon. Mukhang totoo nga na mayroon. Narinig ko pa ngang sa kabisera. Kasunduan sa bata. Pero pagkatapos mong ikasal, na walang visa ang kasunduan. Si Xiao Tang, bakit mo tinatanong yan? Walang anuman. Nagtatanong lang ako. Titingnan ko ba o hindi? Ang hirap magdesisyon. Habang natutulog ang tao, silipin ang wallet. Hindi masyadong okay, no? Pero, dahil kasal na kami niya, di na masama na tignan ang wallet niya, di ba? Kahit si Zhang Pipei nakakakita. Kaya ko rin. Mukhang totoo ang sinasabi ni Zhang Pipei. Talagang kinuha ng orihinal na katawan ang kasal ni Muheng at ng kanyang tiyan. Kaya si Muheng, totoong hindi makalimutan siya. Para sa kanya, kaya siya gustong makipaghiwalay sa akin. Mukhang hindi talaga pwedeng umasa sa lalaki. Mas importante ang pera. Mas may dagdag na proteksyon kahit pagkatapos ng hiwalayan. Kuya Fan, dito na lang tayo magtapos. Gusto ko lang makipag-usap pa sa kanya. Bakit dinala mo pa siya sa labas ng gate? Tama nga, ang mga plano na ibinigay mo sa akin. Sa tingin ko ay maganda. Kapag dumating ang oras, gagawa tayo ng isang batch. Ibebenta ito sa kabisera. Ang kikitain natin ay hati tayo sa 5-5. Ayos. Maganda si Bro Fan. Sa hinaharap may mga magagandang plano. Iniisip muna kita. Paalam. Kapitan, siya ba ang asawa mo? Oy, Kapitan. Nang pumuti ang asawa mo. Parang ayaw na niya sa'yo. Mag-aaral ulit sa hapon. Tumakbo. Bakit ayaw na ni ate sa komandante? Ngayon ayaw na rin ng komandante. Ay, komandante. Nasaan ang kama ko? Wala nang silbi. Ginawa ko na lang panggatong. Tama nga. May iba na siyang lalaki sa puso niya. Kahit isang kama, ayaw na niyang matulog kasama ko. Tama nga. Nananatili pa rin siyang tapat sa kanyang kasintahan. Na parang Diyosa. Pinalitan ko ang kama ng bunk bed. Wala siyang pakialam. Itinapon ang damit sa Beijing. Sa 3 araw na ubos agad. Lahat ayon sa sinabi mo. Ito yung kalahati. 300,000. Mas masipag pa rin si Fan. Next time magdadala uli ako ng bagong plano para makapagtulungan. CJ, hindi na kita istorbohin. Naway dumami ang yaman mo, Panje. Ay, sa panahong ito, ang karaniwang tao ay kumikita lamang ng ilang dosenang piso sa isang buwan. 3 kwenta, sapat na para makabili ng isang buong bahay. Kapag mayroon ka ng ganitong pera, pagkatapos ng diborsyo, hindi na ako mag-aalala. Napakaganda at napakamahusay na babae. Sadyang siya ang aking ideal na tipo. Saan ka pumunta? Kamakailan, tahimik sa labas. Huwag basta-basta makipaglabas sa iba. Anong masama sa paglabas? Hindi ako katulad ng ibang tao. Nakasal na pero may dala pang. Dala ng ano? Tanging sa panaginip lang. Doon lang susunod si Muheng. Hayaan mo akong humawak. Kung hindi sa panaginip, may pananagutan.
May tapang. Gwapo. Ay siya ang tipo ko. Pero hindi niya ako gusto. Kaya't sa panaginip ko lang, ako makakahawak. Paano mo nalaman? Ito ay isang panaginip. Kahit napisilin ang sarili, hindi masakit. Siyempre, ito ay isang panaginip. Bakit hindi mo subukang buksan ang iyong mga mata? Sobrang sakit. Ito ay hindi isang panaginip. Bakit mo ako hinahawakan? Ikaw ang aking legal na asawa. Bakit hindi kita mahawakan? Bilang iyong lehitimong asawa, nais kong itanong sa iyo, sino ang tao sa pabrika ng damit? Nagsiselos ka ba? Ang taong iyon ay ang aking kasosyo. Ibinenta ko sa kanya ang mga plano. Siya ang namamahala sa produksyon. Kita natin ay hati sa dalawa. Gusto ko ring itanong sa iyo, mayroon kang kasintahan. Bakit hindi mo sinabi? Kasintahan. Hindi pa kami nagkikita. Ito ay bago pa kami isipan. Ayos na iyon. Nang bumalik ako sa base, wala namang nagbanggit tungkol dito. Kaya't kinansel ako na, mas mabuti ito para sa lahat. Yung mga litrato sa wallet mo. Yung mga litrato sa wallet mo. Iyon ay kay mama. Ang hangarin ng mga sundalo ay ilagay ang litrato ng pamilya. Sa loob ng pera, hindi ko iyon kailanman pinaniwalaan. Ang litrato ay tingin ko hindi pa lumampas sa 20 taong gulang. Pag nakita mo na, alam mo na, matyaga ang nanay ko. Dahil sa kanyang sariling pananaw, siya ay medyo matanda. Ayaw nang kumuha ng larawan, kaya ibinigay sa akin ang larawang ito. O kaya, kukuha na lang ako ng larawan sa iyo mamaya. At ipapadevelop. Ilalagay ko rin sa wallet ko. Pagkatapos ay pag-usapan natin. Matutulog na ako ngayon. Ay naku, kasalanan mo ito. Kailangan mo talagang ipagawa sa akin si Henry. Na mag-practice sa base. Sana ayos na lang. Huwag na pumasok sa hukbo ng kabisera. Sinasabi mong magsimula mula sa simula. Ngayon, ayos na ba ito? Nakapagdaong ka na ng ganito. Sikat na manugang na may masamang reputasyon. Tamad at marumi. Narinig ko kasi. Pinapilit niya si Heng na makipag-ugnayan sa kanya. Umabot na sa hukbo ang gulo. Talagang walang hiya. Aba, ang aking anak na dumanas ng labis. Paano siya napasok sa ganitong manugang? Sige na, sige na. Ako ang kasalanan. Huwag kang umiyak. Tumatapos kaming mag-akyat. Sana sila magpaalis ng isa't isa. Tama iyon. Sana sila magpaalis ng isa't isa. Narinig mo na ba? Araw-araw hindi nagluluto. Nagnanakaw pa ng sa iba. Talagang pinapahiya ako ng anak ko. Oy, miss. Pwede bang magtanong? Ito ba iyon? Ang kampo ng mga pamilya ng sundalo? Yung suot ng tita na ito. Sa wakas, ako ang nagdisenyo nito. Opo, tita. Dito ang family housing ng tropa. Aling bahay ang hinahanap mo? Maari kitang dalhin. Ang bait mo namang magpaliwanag. Maganda at maamong dalaga. Sana naging asawa ko na lang siya. Narito na nga pala ang masamang baba. Nauna na siya. Hindi na kailangan mo. Magpatuloy ka na lang sa iyong gawain. Tumayo na tayo. Tumayo. Ang imong kasuotan ay walang alam ng paggawa. Hinahatak ang anak ko. Mali ang pinto. Bakit ang linis? Hindi mali ah. Mom at Dad, bakit kayo nandito? Anak, tingnan mo, pumayat ka. Nabalitaan na namin ang tungkol sa iyo. Nandito lang ang mga magulang mo para suportahan ka. Magpakasal na kayo ni Tangjin agad. Nanay, si Tangjin, asawa, bumalik na ako. Kakalakad lang namin sa street, hindi ko lang masyadong napansin. Nanay ni Muheng, totoo nga nakamukha siya sa litrato. Magkamukha sila. Narinig ko, na sinagip ng anak ko ang buhay mo. Sinasabi mong sinira niya ang iyong dangal. Pinilit mo siyang pakasalan ka. Ako, pinipilit pa siyang makipag-ugnayan sa iyo. Pumunta sa hukbo at tumalon. Naging usap-usapan ng lahat. Nanay, Tangjin, hindi siya katulad ng iniisip mo. Kung hindi siya tamad at masiba, na inaapi ang mga kapitbahay. Nagtagumpay kang bumalik sa Beijing mula agad. Napansin ang masamang gawa ng dating katawan. Sa kanilang magulang, ang pangunahing kailangan ngayon ay baguhin ang pananaw ng mga magulang ko. Nanay, ang mga ginawa ko dati, talagang medyo nakakabuwala. Marahil may mata ang Diyos. Pagkatapos kong tumalon, nagka-amnesia ako. Wala na akong maalala. Ngayon, ayos na ako. Yung mga ginawa ko noon, hindi ko na talaga gagawin muli. Tama nga, ganap na nang napabuti na si Tangjin. Lahat ng kapitbahay ay nagbago ang pananaw sa kanya. Kahit siya ay nagbago, kailangan din ninyong maghiwalay ngayon.
Kahit siya ay nagbago, kailangan din ninyong maghiwalay ngayon. Ang anak ko, balak niyang bumalik sa Beijing. Ang asawa, hindi dapat isang walang kakayahang babae. Nanay, talaga kang nagmali ng pag-unawa kay Tangjin. Hindi siya ganyan. Siya pang may kaalaman sa disenyo ng damit. Pa rin. At kilala rin niya ang maraming salita. Hindi naman siya kulang sa kaalaman. Naalala ko, madalas siyang sumusulat ng mga karanasan sa disenyo. Dapat ay kaya niya ito. Mga pagsubok ng mga magulang ko. Kahit na gusto mo siya, hindi ka dapat magsinungaling. Narinig ko habang pauwi ako. Itong si Tangjin, hindi kailanman nag-aral. Paano siya nakapagdisenyo ng damit? Marunong siyang bumasa. Nanay, totoo yan. Itong suot ninyong limitadong edisyon ng Fanghua. Ito ang aking gawa. Ito ay isang limitadong edisyon mula sa kabisera. Walang presyo sa merkado. Sinasabi mo talagang ikaw ang gumawa nito. Tama, totoo ito. Ngunit, ang suot mo ay mass production. Mayroon ito ang iba. Maaari ako. Gagawan kita ng isang mas magandang bagay. Walang sukat na kinuha. Hindi man lang maayos na maisuot. Ay naku, huwag kang mag-alala. Tiyak na magugustuhan mo. Kung hindi ko ito magawa ng maayos. Sige, sabihin mo lang. Ako ang pinakabatang tao sa buong mundo. Gantimpala sa disenyo ng damit. Itong mga mata ko, ang pinakamainam na sukat. Nanay, dadaling ko po kayo para mag-fitting. Asawa, para kang bumata ng 10 taon. Hindi lang 10 taon. Ang manugang ay talagang disenyador ng Fanghua. Yung mga matatandang kaibigan sa Beijing, tiyak na maiinggit sa akin. Ang suot na ito, mas bagay pa kaysa sa mga damit ni Fanghua. Ang pagkakagawa ay maayos. Ang tela ay pino. Kapag sinuot, parang bumata ka ng ilang taon. Hindi ko akalain na talagang marunong kang magdisenyo ng damit. Nagkasala ako bago. Nanay, hindi pala tama ang sinabi niyo. Siya ang nagtago ng antala nito. Ang damit na ito, lalo pang maganda ang itsura kapag iniwanan mo na. Are. Siyempre, mas gusto ko na maganda. Ngayon, naisip mo na siya. Kailan ka? Naghilig sa mga tanawin? Ito ay binili ni Tangjin. Kaya pala interesado ang tatay ni Muheng sa mga tanawin. Gusto mo itong panoorin. Ang mga kabataan ngayon ay hindi na masyadong mahilig sa mga tanawin. Kaya, sa tingin ko, ang sining ng tradisyonal na pintura ay hindi lamang isang pagpapahayag ng sining, kundi tunay na damdamin ng pintor. At mga hinanakit, muling nagsusulong din ng pagpapatuloy ng kulturang Sino at isang mahalagang paraan ng pagpapalaganap. Gusto kong pagsamahin ang tradisyong Sino sa kasuotan para makabuo tayo ng ating sariling estilo ng damit na akma sa ating bansa. Bagong Sino. Okay, nagulat ako sa iyo. Kahit na, batang-bata pa lang. Nakita ko na ang iyong asawa. Siyang pinili kong pugal. Hey, saan ka nakilala siya? Bakit siya ang nagpapakasasa? Mom at Dad, galing kayo sa malayo. Siguradong pagod kayo. Magluluto ako ng tanghalian. Para sa inyo. Pagkatapos kumain, mag-usap tayo. Tatay ng bata. Tingnan mo. Hindi ka nararapat. Mama at Papa. Anong ginagawa nyo? Matutulog kayo sa itaas at ibaba? Kailan pa ako magkakaroon ng apo? Mama, hindi ba sinabi mo kanina na magpapakasal tayo ni Tangjin? Ang bilis mong magbago ng isip. Hindi ba't nasiraan ko ang misis ko? Sino ba nang nakakaalam na? Malayo pala siya sa balita. Kasalanan namin na mali ang akala kay Xiaota. Maganda siyang bata. Dapat mo siyang pahalagahan. Huwag kang pagaya sa mga balita sa labas. Huwag kang magpaloko. Sa madaling salita, huwag mong isipin ang tungkol sa diborsyo. At saka, agad-agad kang mag-anak ng isang malusog na apo. Nanay, halika na at kumain. Mama at Papa, tikman mo. Nararamdaman niyo ba ito? Anak, sa labas ng lungsod, nagtratrabaho na kang mabuti. Ngayon, dapat na kita balikan sa Metro Manila para magkaroon ng karera. Iyong lolo, umaasa rin na makakabalik ka.
Hahanapan ko ng pagkakataon na ipaalam ito sa Miguel. Ay, Manugang, kumusta na kayo ni Heng? Anong estado na? Ngayon, nagsimula na ba kayong magplano para sa sanggol? Mama at Papa, pupunta ako para magbalat ng prutas para sa inyo. Sandali lang, sandali lang. Hawakan mo ito. Tatay, nanay, ito, kayo dyan. Kailangan nyo nang pumasok sa trabaho, pumasok na. Huwag nyo kaming alalahanin. Paano naman pwede yun? Ako, kaya naming alagaan ang sarili namin. Magmadali na kayo at magtrabaho. Tara na, umalis na. Dad. Mom. Anak, umalis na kami. Magandang pakikipag-ugnayan kayo sa asawa. Pupunta kaming mag-travel. Hindi na kami magpapahinto. Parang umalis ang mga nanay at tatay. Sana ay natulungan mo kaming hugasan ang mga mangkok. Napalitan na namin ang kama mo. Naging double bed na. Kaya mo yan, anak. Bumuo ka na ng anak sa lalong madaling panahon. Anong klaseng ekspresyon yan? Ano ang sinabi ng mga magulang mo? Wala. Huwag. Itong palipat-lipat na kama. Bakit naging doble ang kama? Palipat-lipat na kama. Bakit naging doble ang kama? Siguro. Pinagbago ng magulang ko. Tangjin. Hindi ba siya magiging mapagbiro? Ang mga magulang ni Muheng, tulad ng mga Diyos na sumusuporta sa kanila. CJ, wala nang oras para maging late. Paghahanda natin. At matutulog na tayo. Magpapatulog na tayo. Alaynan. Nasaan na ang mga kumot? Tangjin. Paumanhin po. Ikaw, hindi ka nasaktan, di ba? Ako, nasaktan ka ba? Wala. Kanina lang. Salamat sa iyo. Maliligo lang ako. Matulog ka na. Ang awkward naman. Huwag mo nang isipin. Sobrang awkward. Mas mabuting magkunwaring natutulog. Mukhang natutulog na siya. Kung hindi sila maghihiwalay, ayos lang din naman ganito ang buhay. Malapit na ang 3 buwan. Malapit na si Tangjin na makipaghiwalay sa kanyang asawa. Kung gusto mo siyang ligawan, kailangan mong umaksyon ng maaga. Bakit mo sinabi sa akin ito? Walang interes si Muheng kay Tangjin. Ang kanilang kasal ay isang hindi inaasahang pangyayari. Kung ayaw mong maniwala, magtanong ka. Mag-produce pa ng ilang batch. Kapag nagkaroon ako ng pangalan sa kabisera, magsisimula na ako ng sarili kong tatak. May tuturing na, naabot ko na ang mga kaibigan, halika dito. Nakita ko mismo. Si Tangjin nakikipagtagpo sa isang estranghero. Anong sinasabi mo dyan? Sabi ko nga, itong tao na ito, kilala ng lahat. Iyon lang naman, may-ari ng Fanghua Garment Factory. Si Tangjin, nasa kuha ng mga plano para kumita. Bibili ba ng plano o ng tao? Sino ba ang nakakaalam niyan? Nakita ko mismo ng aking mga mata. Si Tangjin Lu ay kasama yung lalaking iyon. Magkasintahan sila. Pumasok sila sa isang kwarto. Paglabas nila, nakasalalay pa rin sa kamay niya ang isang bungkus ng pera. Naintindihan na ba ng lahat? Parang nakita ko pa nga. Si Tangjin na kumuha ng pera sa pabrika ng damit. Malaki-laki din ang perang yun. Talaga ba? Maraming tao pa. Nakakita kang Tangjin na nanloko ng iba. Zhang Pipei. Zhang Pipei. Nagsasalita kang pangahas. Sa harap ng maraming tao. Ng mga asawa ng sundalo.
at pinaghihinalaanan mo ang kasalanang sundalo. Muheng, ngayon si Ang Lifan ay nakikipag-propose kay Tangjin. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Masaya ka. Tumingin ka na lang. Si Tangjin ang pinakamatalino na nakita ko. Ang pinakamatalinong tao. Inalok mo ang asawa ng sundalo. Kukunin kita ngayon sa trabaho ng pagpapabuti. Si Dong Xiangdong, narito. Dalhin mo ang mga tao dito. Bakit? Palainin mo. Dalhin mo. Muheng, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Bumalik sa mga gawaing pangkulungan. Itong mga kamay niya, gusto nang gumawa ng damit. Kahit na makasali sa supla, kaya nitong kuskusin. Karma niya. Sino bang nagpasimula na siya ay mabansag sa mga asawa ng sundalo? Yung tao ay ang aking kasosyo. Ibinenta ko sa kanya ang mga plano. Siya ang namahala sa produksyon. Kumita siya, at hati kami sa 2-5-5. Kapitan, baka mas mabuti pang hanapin ang hipag. Kung sakali, na mapahamak ang hipag. Ayun, napakaganda talaga. Kapag na-mass produce na ito, tiyak na makakakuha tayo ng mas malaking kita. Salamat sa koneksyon ni Pangulong Fan. Ginang Tang, simula ng unang pagkikita, talagang humahanga ako sa iyo. Sa tingin ko, napakahusay mo. At maganda ka rin. Hindi ba? Pangulong Fan, tinuturing kita bilang kapatid. At ngayon, napapansin mong may gusto ka sa akin. At saka, may asawa na ako. Hi, alam ko na magpapakasal ka na ulit. Bigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka. Pwede ba? Sino ang nagsabing maghihiwalay na siya? Sino ang nagsabing maghihiwalay na siya? Hindi mo naman gusto si Tangjin. Bakit mo siya pipigilan? Maghihiwalay tayo. Sino nagsabing hindi ko gusto si Tangjin? Hindi ako maghihiwalay sa kanya. Tanggapin mo na lang na hindi tayo magkasama. Panginoon Fan, may utang na loob lang ako sa inyo. Ngunit hindi ko inasahan na magkakaroon kayo ng ibang iniisip tungkol sa akin. Tulad ng nakikita ninyo, ako ay kasal na. At wala rin akong balak na makipaghiwalay. Gusto ko, sa susunod, magiging katapusan na natin ang ating pakikipagtulungan. Ayaw mo rin bang magkaroon ng hiwalay? Ila, nagkamali ako. Dahil ayaw mo nang magtrabaho kasama. Magbigay ka ng halaga. Binili ko ang mga drawing. Ginoong Fan, ang mga drawing ay pinagbibigay ko sa iyo. Kasama si ginhawa na kaibigan ko. Ito ang kwento. Bilang regalo ng bagong pagkakasal mo. Kung may problema in the future, ang pinto ng Fanghua Garment Factory ay lagi bukas para sa inyo. Tungkol sa iyo, mas mabuti kung tratuhin mo siya ng maayos. Kung hindi, gagawin ko ang lahat ng paraan para kunin siya. Magpakailanman, hindi magkakaroon ng araw na ito. Nakuha na namin ang intensyon. Hindi na kailangan ng regalo. Tayo na. Nasa biyahe ang guro. Ang aking aplikasyon sa bakasyon ay hindi pa naaprubahan. Hindi kita masasamahan sa laban sa kabisera. Huwag kang mag-alala. Ako rin kaya iyan. Pumunta ka na. Mag-iwan ako habang nasa pag-approve ng leave ko. Magpunta agad ako sa lungsod ng Maynila para hanapin kita. Kapitan, magmadali kang umsay. Narito na ang hiral. Ipapadala na kita sa stasyon kasama ang asawa mo. Muheng, may oras pa ba? Kung hindi ako pupunta, huwag mong hintayin ako. Asawa. Kapitan, mukhang hindi na siya makararating. Sige, mauuna na ako. 我过去了。速速快点吧。这边这边，等你半天了，快点儿。走。 Gino, may tao ba dito? Wala. Muheng, nandito ka na. Nakahabol ka. Mag-isa kang pupunta sa kabisera. Walang kakilala roon. Ang ganda-ganda mo. Paano kung may kumuha sa'yo? Sinasabi mo bang maganda ako? Sa mga mata ko, ikaw ang pinakamaganda. Sa panahon na ito, taliksahan sa disenyo ng kasuotan. Mas simple kumpara sa moderno. Siguro dahil pa rin sa pag-unlad ng industriya ng kasuotan. At medyo atrasado pa rin. Kailangan kong gamitin ang aking kakayahan
upang dalhin ang industriya ng kasuotan sa panahon ito sa isang mas mataas na antas. Iya, tama kang nakita si Tang Jin. Siya talaga. Siya ang nagbebenta ng mga disenyo. Sa pabrika ng damit ng Fanghua, nagmadali ang negosyo natin. Sa pagbagsak. Anong ginagawa mo dito, tumitigil? Sige, magtrabaho ka na. Gusto mo bang matamaan? Chen Ji, tumawag ang pamilya ko. Ang huling sinabi, agad akong kikilos. Sigurado ka bang siya? Nasira ang pabrika namin. Nawala ng mahigit sa 100,000. Siya nga, araw-araw parang siya'y umaakit ng mga lalaki at pinahihirapan ako sa paggawa. Tingnan mo kung paano ko siya aayusin. Kwarto numero 4. Salamat. Ikaw, ang kwalifikasyon ng taong ito sa kompetisyon ay peke. Palayasin siya. Ano ang karapatan mo? Nasabihin peke ang aking kwalifikasyon sa kompetisyon. Naka-verify na kami ng iyong kwalifikasyon na nakuha sa pamamagitan ng gawa. Mabilis, lumabas ka. Ako ang nagwagisa. Tender ng militar. Ano ito? Nagtatanong ka sa pagpili ng militar. Sino ba ang nakakaalam? Nanililinlang mo ang tropa. Ako ba ang gumawa? Pag natapos ko na ang obra, ipapaboto ko sa mga manonood. Malalaman din nila. Umalis ka na, lumabas ka na. Huwag gawing sagabal ang oras ng aming kompetisyon. Na. Ako ang asawa ni Dong Pi ang nag-organisa. Ng patimpalak, mayroon akong veto power. Seguridad. Itaboy siya. Sino ang mangahas? Sino ang may lakas na gumalaw sa kanya? Ako ay mula sa Lianche, ang kapitan ng unang batalyon. Narito ako upang patunayan na si kaibigang Tang Jin ay nakakuha ng karapatan sa pamamagitan ng patas at makatarungang pagpili. Anong kapitan? Nakikita ko, mukhang peki ito. Bilang isang hurado, sa kompetisyon ng damit sa kabisera, huwag kang magpakasiguro na basta-basta kang magbintang. Kailangan mong makita ang katotohanan. Kailangan kong tawagin ang asawa ko. Hayaan mo siya. Natapusin ang kaguluhan ito. Asawa, may isang kalahok na nagnakaw at nagdulot pa ng gulo sa kompetisyon. Mabilis, tulungan mo siya. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, gagawin kong maayos ang iyong pagsali sa kompetisyon. Sa makabagong panahon, naranasan ko na rin ang hindi makatarungang pagtrato. Sa iba't ibang mga kompetisyon, lahat ay aking pinagdaraanan. Ngayon, may mga nagsasabi na, naaalagaan na ako. Ayos, galing siya sa maliit na lugar. Sobrang mahilig magbilang. Sinasayang ang oras ng lahat. Marahil hindi siya nakapunta sa kabisera sa buong buhay niya. Kaya nag-iisip ng mabuti para makuha ang kwalifikasyon. Kayo ba ay may direktang koneksyon sa utak? Bukas ang bibig at nagbitin. Ikaw, hindi ko sinasabi na pangit ang boses ko. Sinasalita ninyo sa likod ang masama tungkol sa ibang tao. Mag-ingat din kayo sa pagsasalita. Sino ang may lakas ng loob na gumulo? Bakit parang pamilyar ang taong ito? Medyo kilala siya. Gino, anong apelyido ho? Walang kailangan, siya isimu. Nare-recall ko na. Naalala ko na. Nakita ko siya sa kaarawan ni General Wu. Tumahimik ka nga. Apo iyon ni General Wu. Huwag mong guluhin ako. Pero si Tang Jin siya. Tumahimik ka nga. Pasensya na. Nagkaroon lang ng maliit na hindi pagkakaunawaan kanina. Ipagpapatuloy ang laban. Lahat ng kalahok, sundan niyo ako para kunin ang tela. Dahil hindi ko maharap ka ng diretsyo. Kailangan kong gumawa ng mga lihim na hakbang. May kumuha ng bag ko. Tapos na. Puting disenyo. Magsimula na kayo. 1 oras ang oras. Tang Jin, may tao sa stage. Nagagawin ang parehong obra. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Hindi ko pa nakitang ganitong disenyo. Maayos, mahiyain, parang mga engkanto sa langit.
Bakit may isa pang kaparehong obra? Anong obra ito? Sino ba talaga ang nagdisenyo nito? Wala akong pakialam. Mas mabuti nga, tanggalin na silang dalawa. Tang Jin, hindi mo pa rin inaamin na ikaw ang nangopya. Sino ang nangopya? Hindi pa rin sigurado yan. Diyos ko, hindi pa ako nakakakita ng ganito. Kahanga-hanga, at maganda ang disenyo. Pwede pala maging dalawa. Maganda talaga bawat isa. Nakopya. Siguro si numero 5. Ang damit niya. Hindi pwedeng magbago. Kung papayagan si Tang Jin, mauna siyang manalo ng first place. Wala nang pag-asa ang negosyo ng SHA. Muling umaasa pa. Kailangan kong ipagtanggol na siya ay nambobola. Tang Jin, bilang isang hurado, idinideklara ko. Ikaw ang plahiyadong likha numero 5. Ako ay nagpapahayag. Nakatalo ang ikalimang trabaho. May problema ba ang mga sumusulyap? Ito ay malinaw na. Ang ikalimang trabaho ang kumopya ng ikaapat na trabaho. Baka may problema ang mga sumusulyap. Kamag-anak ng kandidato bilang 5. Sa totoo lang, Beijing. May mga katulad ninyo pa. Wood. Abuso sa kapangyarihan. Pagpapaliko sa katotohanan. Tiyak na isusumbong ko ito ng tapat sa nakakataas. Tumahimik ka. Samahan mo ako. Ay naku. Asawa, dumating ka ng tama. Paalisin mo siya at ang kanyang asawa. Ipagbabawal ang lahat sa buong lungsod tungkol dito. Itong designer na ito. Hinalikan mo ako. Hinalikan kita ng ganito. Agad na humingi ng tawad kay Miss Tang. Humingi ng tawad. Yung commander sa ibaba. Pero, ako ng matandang leader mula sa Beijing. Tatawagan mo ba ang kanyang asawa? Ayaw mo bang mabuhay? Agad na humingi ng tawad. Akala ko nagkamali ako. Nangungopya. Hindi siya ang kandidato number 4. Napatunayan na sa likod. Si kandidato number 5. Nagnakaw ng plano. Mga security. Dinala siya sa pulisya. Ate Zhang, paano mo naman nagagawa yan? Nung panahong iyon, hindi naman tayo ganyan nag-usap, di ba? Huwag magbitiw ng mga salita ng basta-basta. Ako ay isang Hongkong. Paano ako magiging? Katulad ng mga manlalaro na nandaraya, nagkakapit kamay. Bitawan mo ako. Si Hurado Zhang Hanhan. Nagpa siya akong ganito. Dadalhin sa pulisya. Kasama na rin. Maniwala ka man o hindi, wasakin ko ang bibig mo. May narinig ako. Nang pumunta sa pulisya, nalaman. Ang tungkol sa pangunahing salarin at sa grupo. Ang pangunahing salarin ang dapat sisihin. At may pananagutan. Sayang. May isang gustong ituro. Sa pangunahing salarin. Ano na? Paano natin matutukoy kung sino ang utak nito? Siyempre. Sino ang nagnakaw ng mga plano? Siya ang utak. Ang mga plano ay tiyak na nandoon pa. Nasa taong iyon. Magpunta sa istasyon ng pulis at suriin siya. Mabilis natin itong matutukoy. Ha! Sobrang mayabang. Ang mga plano ay, hindi naman sa akin. Bitawan mo ako. Nasa kay Zhang Hanhan ang susi. Patunay na siya ang nagnakaw ng mga plano. Huwag kang magbula-bula. Pananakot. Ilagay mo siya sa komisyon. Nang linigaw ang loob niya. Ang plano ay nasa iyo. Ikaw ang pinuno. Hindi ka totoong nagsalita. Nagbigay na ako ng plano sa iyo. Si Judge Zhang ang nagsimula ng pandaraya. Pang-aabuso sa kapangyarihan. Guards. Ipapadala si Judge Zhang sa pulis. Ay naku, asawa ko. Paano mo magagawa na? Ipadala ako sa pulis. Sino ang asawa mo? Ikaw ang nagdala ng aking karapatan. Sa malaking kompetisyon, nagpapakalat ka. Ngayong araw gusto kong magpaalis tayo. Anong hinihintay mo pa? Hindi na kita pipigil. Huwag. Asawa. Hindi mo ako pwedeng ganyan. Asawa. Magpatuloy ang laban. Hindi ko akalain na ang hurado na ito ay abusado sa kapangyarihan. Buti na lang may kakayahan itong pang-apat. Kung hindi, masasali siya sa likod ng mga paboritong mananalo na mailihin na pamamaraan. Ako ang mag-aanunsyo ng bilang ng mga nanood at bumoto. Yung may pinakamaraming boto ay ang nanalo. Ikaw na kandidato bilang 4. Magaling. 100,000. Masyado bang kaunti ito? Iyan, Tang. Ako ay matanda na. Ang mga ginawa ng aking ex-asawa ay walang kinalaman sa akin. Wala akong kaalaman dito. Ito ay para sa iyo. Angkop na kumpanya para kay Sna. Pagpupugay kay galing na Doktora Tang. Naging unang dibdib. Maliban sa 200,000 premyo, ang brand ng Doktora Tang ay magiging parte
ng ginto na espasyo sa Beijing Goma o Shanfu. Sa wakas ay nakatayo na ako sa panahon ito. Tayo, tama, na. Sa wakas, nakatindig ka na sa panahon na ito. Pwede mo. Mahawakan mo ako. Magpaikot-ikot tayo, ha? Pwede. Ang ganda ng katawan ni Muheng. Hindi nakapagtataka na nandidiri si Yuan Shen. Ako rin nandidiri. Maganda ba? Diyos ko. Sobrang shocking. Yun, ako. Gusto sana kitang tanungin. Kung kailangan mo ba ng tulong? Tulong sana. Mukhang hindi na kailangan. Sinong nagsabing hindi na kailangan? Punasan mo ko. Tang Jin, ito ang iyong pamanhid na asawa. Magkaroon ka ng tapang. Muheng. Paano ka lumabas? Wala kang sinabi sa akin. Nag-iisip akong matutulog. Hindi kita tinawag. Bumangon ka na at mag-agahan. Nga pala, asawa. Sa Beijing, sa Wangfujing. Kung magbubukas tayo ng tindahan, gusto kong umupa ng bahay sa Beijing. Palagi kong gustong magtatag ng sarili ko. Bagong Chinese na tatak. Isasama ang tradisyong pintura at kaligrafiya. Isama sa kasuotan. Siguradong magpapasigla ito sa industriya ng fashion ng bansa natin. Suportahan mo ba ako? Kumain muna tayo. Kakain tayo ng almusal, dadalhin kita sa isang lugar. Noong una, nagbigay ang lolo sa atin ng isang bahay para sa kasal. Medyo sira nga lang. Medyo maliit din. Pero mabuti na lang at maganda ang lokasyon. Malapit lang ito sa Gomao Commercial Building. Maaari tayong tumira dito pansamantala. Wala kang pakialam. Ang mga sihiyuan sa loob ng ikalawang ring ng kabisera ay tinatawag na maliit, sira, bahay. Ang lugar na ito ay medyo sira, medyo luma. Kung ayaw mo nang gusto yun, maaari kong ibenta. Pagpapalit tayo ng kondominium. Hindi kailangan ipagbenta. Panginoon, ayaw ko nang mag-live sa kondominium. Wala akong interes sa mga kondominium. Sa 30 taon na after, tataas ang halaga ng bahay na ito. Pero nagkakahalaga ito ng 100 milyon. Nan, susunod ako sa iyo. Hindi materialista si Tang Jin. Pero hindi ko siya dapat pinababayaan. Kailangan kong magtrabaho ng mabuti para kumita. Para makalipat siya sa isang apartment agad. Ang makina sa pananahin na ito, mas maganda kaysa sa dati kong gamit. Mahal siguro ito, no? Ito, studio. Binilhan mo ba ako nito? Gintong kwenta. Ito pala ang tunay na regalo.
Ang salaysay pala. Ang regalo ko sa iyo. Ang balita ay may pangalan mo. Una pa nga akong nag-alala kung gusto mo ba. Ngayon parang, wala akong pagkamali. Hindi. Isang opisyong daanan ng milyong won. Ang 20 ilog ng Beijing. Tama lang. Nabigay siya sa akin ng maligaya't bata. Magkiskis ka muna. Manggagamot. Pinapakilala ka ni Ginoong Lolo. Sa inang bata. Si Aotang. Narinig ko na maaga namatay. Ang mga magulang na nag-ampon sa iyo. Meron bang iba pang mga kamag-anak sa bahay? Lolo, wala na akong ibang kamag-anak. Ayos lang iyon. Ano pagkatapos? Ang pamilya ni Hang ay ang iyong pamilya rin. May kasama kaming lahat. Walang makakapuot sa iyo. Salamat, Lolo. Naging matanda na ako. Nagdudugo ang ulo at mata. Wala na itong silbi. Hanger, nasa base ka. Tama na ang iyong karanasan. Dapat nang bumalik. Lolo, ako, nasaan si Xiaotang? Sa kasalukuyan, nagkakaroon ako ng negosyo sa Beijing. Matanda na rin ako. Magandang pag-isipan mo ng mabuti. CJ, babalik na ako. Huwag matakot. Babalik ako para ayusin ang mga papeles. Si Direksyon Dong ang papalit sa akin. Babalik ako agad. Hindi naman ako bata. Pumunta ka. Malamang mahuhuli na ang tren. Walang lalaki sa bahay. Sa wakas, makakapag-focus na ako sa karera ko. Ang mga damit sa tindahang ito ay napaka-efficient. Hindi ko pa ito nakita dati. Itong pambansang pintura at mga sulat na may brush na nakatahi sa damit. Ito ang unang beses kong makita ito. Uy, hindi mo masabi. Maganda nga. Narinig ko na ang may-ari ng tindahang ito ay kampiyon sa paligsahan ng disenyo ng damit. Ngayon, ang gown na dinisenyo niya sa paligsahan ay talagang maganda. Tingnan nyo na ah. Ngayon, matagumpay ang pagbubukas ng Jingsuan. Narito ang modelo ng negosyo. Wow! Talagang maganda. Ang tindahang ito ay mga sample ng bagong istilong Sino. Display case. Tingnan ang mga magagandang sample. Paggawa sa pakyawan. Lahat sa presyo ng pakyawan. Bagong istilong Sino. Hindi ko narinig iyon. Ano ang ibig sabihin ng bagong istilong Sino? Ito ay pagsasama ng sining ng bansa at kaligrafya. Pati na rin ang pananamit upang makagawa ng atin. Ang magandang kultura ng mga kasuotan ay maaaring ipakita ang inteligenteng ganda ng babae at maaari ring ilapat ang ating sining at kultura sa malaking saklaw. Mabuti. Tama ka sa pagmamahal sa bansa. Mag-order ako ng 200 set. Bigyan mo ako ng 500 set. Maghintay ang lahat. Isa-isa lang. Boss, gusto ko ng 1,000 set. Gusto ko rin. So ikaw pala ang nanalo. Kinuha mo ang pwesto ko sa gintong tindahan. At dami ng tao na kayang makipaglaban sa akin. Gagawin kong hindi magtagumpay ang iyong tindahan ng damit. Nagawa na ang aming mga order. Lahat ay natapos na. Naghihintay na lang ng delivery bukas. Ito po ay para sa inyong dalawa bilang remunerasyon sa inyong pagsikap. Kuya Tang, naninirahan kami malapit sa warehouse na ito. Kung may kailangan kayo, tawagin ninyo kami. Magkakaroon ng tao bukas na kumuha. Kayo po, pahiram na lang kunin nyo kami. Ikaw na bahala magbaba ng mga gamit. Umakyat na agad sa bahay. Ngayon, si Muheng ay nakabalik na sa Beijing. Nakareport na siya. Hintayin mong matapos siya sa trabaho. Magluto ka ng masarap na pagkain para sa kanya. Edley, hindi ito maganda. Kung mahuli tayo, ay sasabit tayo sa presinto. Tumahimik ka na, basta't hindi mo ito sasabihin. Paano tayo mahuli? Maaari nang bumalik sa akin ang posisyon. Kapag kumita na tayo, kayong dalawa ay makakasunod sa akin. Sa masarap at masagana. Edley, tama ka. Buhok dilaw na babae. Gusto mo bang makipag-agawan sa akin? Naubos na ang mga paninda. Maghintay ka na lang na mawala ng lahat. Ate Tang, may masamang balita. Anong nangyari? Nasusunog ang bodega. Kumusta ka, kasama? Ako ang bagong nakaupo.
tagapangasiwa ng hukbong militar sa general ng lungsod. Kung may anumang kailangan, diretsong mag-report sa akin. Mukhang nasusunog doon. Iyong, agad tawagan ang bombero. Ngayon ay nagpatrol sa lugar na iyon. Parang, ito ang bodega ng bagong tindahan ng damit sa Gumao. Hindi maganda. Tang Jin. Nasunog lahat. Ibigay mo sa akin. Ate Tang, hindi pwede Hindi ka pwedeng pumasok. Delikado si Tang Jin. Bitawan mo ako. Papasukin mo ako. Lahat ng ito ay aking pagsisikap. Mabilis kayong pumasok. Gusto mo bang pumasok ako para kunin ito? Tang Jin, pakinggan mo ako. Sasadyain kong patayin ang apoy. Maghintay ka rito. Ikaw, mabilis, ipakuha mo ang tubig. Ikaw, ipakuha mo ang lahat ng lupa. Dumiretso sa ugat ng apoy. Mas marami, mas mabuti. Mabilis. Hindi na apektuhan ang silid sa silangan. Ngunit ang mga damit sa silid sa kanluran ay lahat nasunog. Ginawa mo na ang lahat. Sa silid sa silangan ay mayroon lamang ang tulo ng pera. Karamihan ay nasa kanlurang Alcana. Tila may nakapagsaliksik na sa kanyang pagpaplano. Anong ibig sabihin mo? May nagplano ng mapagdusa upang masira ang mga ito bago ma-deliver. Nagsunog kagabi. Bukas, hindi ako makakapag-deliver. Kailangan kong bayaran ng 3 beses na multa at maaalis pa ako sa internasyonal na kalakalan. Itong taong ito, talagang galit na galit sa akin. Magbabayad, magbabayad, magbayad. Agad na magbayad. Yung nasunog kahapon ay warehouse ng tindahan nyo, diba? Ay call nyo na agad. Yung boss nyo, kung hindi pa siya lalabas, babasagin ko ang tindahan nyo. Huwag kayong magsiksikan. Mag-relax kayo. Pasensya na. Kagabi may sinadyang magsunog. Ang aming mga produkto, karamihan ay nasunog. Sana'y maunawaan ninyo. Bigyan ninyo kami ng kaunting oras. Ano nang kinalaman natin dito? Kung hindi makapag-deliver, malulugi tayo. Nangako ako sa kliyente. Dapat ito ay ma-deliver ngayon. Bilisan nyo nang ihatid ang mga produkto. Kung hindi, triple ang penalty. Tama. Bilisan nyo ang pagbabayad. Magbayad. Magbayad. Maging kalmado tayong lahat. May utang sila sa atin ng maraming bagay. May dahilan pa silang magalit. Agad na magbayad. Pangunahing posisyon. Babalik na agad. Nasa kamay ko. Tungkol sa iyong Gijin Pavilion. Marahil, makakagawa ako ng isang katulad. Pagdating ng panahon, para lang, matupad ang pangarap mo. Di ba si Big Star yung fiction? Bakit siya nandito? Ayan, you. Naalala niyo ba ako? Galing kami sa pabrika ng damit na nakipag-usap sa inyo tungkol sa pakikipagtulungan. Kaibigan ng may-ari ng tindahan na ito, na sana'y mapagbigyan ninyo. Si Yu Fix siya. Bigyan pa natin sila ng 1 linggo. Ginoong Yu, makikiusap sana kami. Ikinagagalak namin. Pero kung maantala kami sa pagtanggap, kailangan din namin magbayad ng penalty. Huwag naman po kaming guluhin. Nga, sino ang magbabayad sa mga pagkalugi natin? Sino ang magbabayad? Sino ang magbabayad? Nakipagtulungan na ako sa Agent Pavilion. Bibili ako ng mga bagong kasuotan para sa lahat ng nag-order. Sa tamang panahon, suot ko itong mga damit na ito. Dadalhin ko sa iba't ibang internasyonal na okasyon. Para sa fashion magazine shoot. Kaya, ang kita mula sa mga damit na ito ay magiging ilang beses pa. Mas malaki, sapat na para bayaran ang penalty sa inyo sa breach of contract. Naghanap ka sa akin ng may kagipitan. Ito lang ang dahilan. Alam kong hindi ito malaking pera para sa iyo. Pero talagang kailangan ko ang iyong tulong. Maaari ko ring ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng mga costume sa hinaharap. Kami ay magkaibigan. Ang favor na iyan, tutulungan kita talaga. Ngunit, wala nangangailangan ng pera. Napakaramdam ng layo. Mas maganda pang kumuha ng costume para sa palabas. And as you, paminsan-minsan mo na itong sinasabi. Bigyan natin si Aging Pavilion 1 linggo ng panahon. Ngunit kung hindi na ito matatagpuan, huwag kayong magalit sa amin. Kapag hindi na kami magpapahirap para kay Miss Yu. Tumayo. Ang artista. Bakit ka nandito para tulungan siya? Isa rin itong pagsusumikap na lang. Puno na ang mga pabrika ng damit sa kabisera. Wala nang kuwang sa schedule. Tingnan mo kung paano mo maihatid sa loob ng 1 linggo. Boss, maaari bang magbigay ka ng kaunting konsiderasyon? Lahat ng nasa kabisera. Ang lahat ng pabrika ng damit ay puno na. Sino ang makakaya kundi sa inyo? Hindi ko kayo pinipilit. Pinsan namin na-accept na ang order ni isa pang amo. Nagbayad na sila ng deposito. Walang paraan na madagdagan ang inyong order. Boss,
Handa akong magbayad ng doble. Tingnan mo kung maaari. Makipag-usap sa boss na iyon. Sumingit ako. Hindi pwede yan. Nakatanggap na ako ng deposito. Mula sa boss na iyon. Hindi pwedeng walang salita. Wala itong kinalaman sa presyo. Boss, pwede bang magbigay ka ng kaunting konsiderasyon? Talagang hindi pwedeng. Mabilis, umalis na tayo. Yung boss na nagbayad ng deposito. Malapit na darating. Huwag na kayong subukan magpunta pa. Pasensya na lang kayo. Ang amo kong nagbayad ng deposito. Kung maaari ko siyang mapanindigan. Amo. Kayo rin pala dito. Pinagsusunite kami ng negosyo. Ganun talaga. Kami rin po upang magtalaga. Ano ang maitutulong namin sa inyo? Ako. Wala naman. Paborito kahit ano. Batay sa kanyang katangian. Sigurado akong siyang Lifan. Dudurog-durog ng balota. Pahiram niya ng pagkakataon sa sarili niyang. Tangjin. Dahil sa akin. Napaka-importante niya talaga. Ng sariling brand niya. Maghintay ka lang ako dito. Nagkakalat si Tangjin ng problema. Gusto mo ba? Ibenta mo sa amin ang schedule ng pabrika. Ayaw ko. Sige lang. Handa akong ibigay sa inyo. Ngunit hindi ko ito ibebenta sa inyo. Hindi pwede. Iyon ang negosyo mo. Walang halaga iyon. Tamang-tama, makakabawi lang. Ang mga galit kong gawa sa inyo. Noon, naging mali rin ako. Dahil sa mga kasinungalingan. Ng iba, magandang pakikipagtulungan. Muheng, hindi magbabatayan si ang Lifa ni Muheng. Kailan naging ganito sila? Ka-close. Ang may-ari ng pabrika ay sumang-ayon ng tumulong sa atin para madaliin ang paggawa. Si Kuya Fan ang nagbigay ng pagkakataon sa atin. Dahil dito, sumang-ayon ang boss na madaliin. Pintuan ng Fenghua, patuloy naming pagbubuksan para sa inyo. Sinasabi ko, gagawin ko. Maraming salamat sa iyo. Kuya Fan, kain tayo, mag-imbita kami sa iyo. Kung talagang gusto mong pasalamatan ako, ibibigay mo na lang sa akin. Magpakilala ka naman ng isang tao. Hindi na rin siya bata. Kailangan mo nang mag-focus. Ang gwapo mo at mayaman pa. Siguradong maraming naghahanap sa iyo. Sila pa nga siguro hanggang France na. Anong klase ang hinahanap mo? Tutulungan kita magpakilala. May talento. May personalidad. Maganda ang tao. Wala na. Parang may isang tao. Medyo akma. Pero, pwede nating i-stash muna ito. May tanong ako. Bakit kayo nag-order ng sobrang dami? At ngayon lang, nag-hire ng pabrika? Mahaba talaga ang kwento. Nagtapos na namin lahat ng order. Mamaya na lang matatapos. Salamat sa pagtitiis, manatili ka na dito. Sa gabing ito, dapat mong ingatan ng mabuti ang silid tanggapan. Ito ang ating huling pag-asa. Bakit ako pa ang naiwan? Bakit hindi siya na lang ang naiwan? Sa pagkakataong ito, hindi rin tayo binigyan. Tumahimik ka. Mag-ingat ka ng mabuti. Tiyak na yung batang blonde iyon. Minsan, sobra ang paggalang mo sa mga alila sa ilalim. Kaya tuloy, iniisip nilang tao sila. Anong hinihintay niyo pa, atangin niyo? Tanga, mamadali kang pumunta at sunugin ang bahay. Kumuha ng mga suspect sa sunog. Anong kasalanan ko sa iyo? Para isunog mo ang lahat ng aking bineses. Hindi ka kaya magbigay ng bineses. At iwan ka. Maibalik ako. Gintong lokasyon ng Guomao Mansion. Bumangon muli. Ngunit mag-relax ka. Maganda ang iyong ideya. Magbubukas ako ng katulad na tindahan ng bagong istilong damit. Patuloy kong ipapalaganap ito para sa iyo. Sa tingin ko maaari kang hindi ka pa rin malinaw sa sitwasyon. Ngayon, nakasuhan ka na ng arson. Malapit ka ng arestuhin. Ang tanga mo talaga. Kahit maaresto nila ako ngayon, wala na ang mga kalakal mo. Nasunog na lahat. Kung hindi ka makakapag-deliver bukas, mapapalayas ka sa National Trade Office. At ako, hindi naman naglagay ng apoy. Palalabasin nila ako sa piyansa. Bakit ka tumatawa? Siyempre, nagtatawa ako sa iyong kabubuhan. Ang sinunog mong bodega na ito ay puno lamang ng mga lumang tela. Lahat ng mga produkto ay matagal ko nang nailipat. Ano? Saan napunta ang lahat ng mga produkto? Kasi lahat ng iyon ay pera. Paano naman kung hindi natin masugpo ang magnanakaw ng sunog? Ano kung isang araw, isinasabog niya muli sa iyo ang iyong bahay? May paraan na. Hindi posible. Hindi posible. Ikaw, pinagsusukat ka niya. Tao. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Isagawa ang pagkakahuli. Isagawa ang utos na ito agad. Ikaw ay isang opisyal. Hindi ka lang dapat magbayad ng lahat ng pinsalang natamo ni Tangjin. Ipapahayag ko rin ito sa aking nakatataas. Alamin ang buong katotohanan tungkol sa mga may problema. Palalabasin silang lahat. Dalhin sila. Wang.
Yung bahay nila ay yung kantang singing. Yung tindahan na inendorso ni Yudixa, tama ba? Ang ganda ng disenyo nito. Patron na si Tang. Narito ang ilang bagong modelo. Gusto kong i-order ng 1,000 halaga pa. Ano? Ilang araw na. Hindi ka pa rin nag-iba. Sa plano mo na sirain ang negosyo ni Patron Tang. Ang malaki ay hindi nagpapahalata sa maliit. Ang pangunahing problema ngayon ay ang damit. Nagiging sobrang sikat talaga. Noong si Yudixa ang naging tagalikha nito, wala pa akong ipinapalabas. Ay nasimulan na ng iba. Hanggang may mga tao na handang magbayad ng 5 beses ng presyo. Siyempre, pwede. Yejin Pavilion. Malapit na rin itong maitatag. Ngayon ay magkakaroon na rin ng sariling pabrika. Pag nagkaroon na ng sangay, mas papabilis ang pagpapadala. Anong tingin mo? Medyo nalihis lang. Mag-move ka lang pababa. Nakakalat ang isang sulok. Ilagay mo doon iyon. Magandang mag-abutin ang mga bahay. Paborito kong magsitwala sa isang mag-abutin. Lumalaki na ang aking pera. Totoo, nagpapalakas ng aking yaman ang isang mag-abutin. Hindi ko akalain. Sobrang gusto niya ang si Hiyuan. May 2 bahay pa ang mga magulang ko. Malapit lang. Ibibigay ko sa kanya lahat. May isang kahon ang asawa. Anong nangyari, Mrs.? Wala naman. Mag-empet ka na muna. Ang asawa ko ay talagang kaakit-akit. Ang katawan niyang puno ng kalamnan. Ganito ang itsura ng asawa ko. Sobrang nakakaakit naman. Ayan, Git, Liu. Mayroon pa bang ibang utos? Magandang pwesto. Sapat na maluwang. Ngayon mayroon na tayo. Sariling pabrika at bodega. Hindi na tayo kailangang mag-alala na walang makitang pabrika nang hindi maipagawa. Ngayon sa Ijinj, nasa Beijing na tayo. May 12 branch na. Lalong sumisikat ang pangalan natin. Noong nakaraan, si Yudixa ay nagpakilala rin sa maraming may kanyang anak na babae na magpapagawa ng damit. Mas gaganda pa tayo habang panahon. Susuportahan kita palagi. Muheng, nandyan ka. Saan mang dako ng buhay ay may mga bundok na berde. Ang pagod ay sobra na. Uy, narinig mo na ba? Sumang-ayon si Yudixa na kumain kasama si Liang Lifan. Lumabas sila para kumain. Walang konsensya talaga siya. Ninakaw pa niya ako. Sa susunod, kailangang tanungin ko siya ng maigi. Ang sarap mong pisilin. Ngayon, isa ka ng mayaman. Dapat mas mahigpit kitang yakapin. Hindi lang ito ang mga kailangan ng mayaman. Ito ba ang mga iyon? Anong ibibigay pa? Hindi na. Hindi na. Kapag nagsimula ka, hindi na matitigil. Ilagay ang saa. Mahahati ka. Magising na. Narito na ang araw. Parang mas nakakatulog ako nitong mga nakaraang araw. Mas nakakakuha na ako ng tulog. Diba? Kahapon ng gabi, naubos mo ang lakas mo. Yung regalo ko sa'yo. Nang plano kong mag-ipon ng pera para makabili ka ng bahay. Pero parang gusto mo ang si Hiyuan. Kaya binili ko na rin yung bakanting bakod sa tabi. Ang kapal ng loob mo talaga. Sa susunod, bubuksan natin ang pader. Gawin nating malaking bakuran, ayos ba? Gusto mo ba? Gusto. Tangjin, anong nangyari sa'yo? Siguro sobra kang natuwa. Walang problema. Tama nga, hindi ka pa kumakain ng agahan. Ako na ang kukuha para sa'yo. Punta na. Anong nangyari sa'yo kanina umaga? Hindi ko rin alam. Siguro kamakailan lang. Abala sa warehouse at pabrika.
Sobrang pressure na siguro. Kahit na, mas mabuting pumunta na lang ako sa tindahan. Hindi ka pwedeng pumunta sa tindahan ngayon. Dadalhin kita sa ospital para magpa-check up. Sa bahay. CJ. CJ. Asawa. Kami. Hey, maging tahimik ka. Anong nangyari sa akin? May anak na tayo. Tingnan mo. May anak na. May anak na tayo. Bakit kayo nandito? Bilang inaanak ng bata, inunda ang regalo para sa unang buwan. Hindi pa ba? Ako at si Lifan, tig-isa kami. Pag natanggap ang regalo, bawal ang hindi pagbabayad ha. Hua, oare. Itong malaking singsing na diamante. Kailan ka na-propose? Paghihingi ng kamay. Bakit walang nagbigay sa akin ng impormasyon? Dumating ka, maghugas ka ng kamay. Pumunta ka dito para maghugas ng gulay. Hey, hey, hey. Sabi ko sa'yo ngayong araw, habang papunta ako, naramdaman ko na siya ay kakaiba. Hindi ko inasahan. Bigla na lang siyang kumuha ng singsing at nag-propose sa akin. Marahil, ang hinahangad ko ay narito sa aking tabi. Asawa, maghuhugas ng kamay at kakain na. Ano man ang iyong kalagayan. Ang kapangyarihan ng kababaihan ay maaaring magdulot ng pakpak. Tumindig laban sa hangin. Huling isulat ang tadhana.